What up na naman sa inyo mga boss. So for today's video mga boss, gagawin natin, magpapalit tayo ng engine bushing sa Honda Click B2 natin. Kailan ba dapat magpalit ng engine bushing, no? Ano yan? Bali pag nararamdaman nyo, pag umaandar na kayo, parang nagewang na kayo sa mga daan, yung mga pintura na kulay puti, na parang gumagewang yung puwet ng motor nyo. So automatic baka yung engine bushing nyo wasak na. Yan pala yung papalit natin, Kimco brand mga boss, kasi nakita ko sa Shopee, maganda daw yung klase ng Kimco brand na original din, hindi siya fake. Tapos ito yung binili natin na swing arm puller. Try natin to mga boss. Ang bili natin dito 129 sa Shopee. Lalagay natin link sa baba. Alright, let's go. Gawin na natin. Una babaklasin natin to mga boss yung sa gilid. Itong tornilyo, tanggalin nyo lang yan. Phillips screw yan. Yan, kung nakikita niyo yan. So, diretso lang yan, pati ito sa baba. 10 mm socket wrench mga boss ang kailangan. Yan, pag natanggal nyo na mga boss yung screw, ayan, hatak nyo lang to, bali pababa. Ayan, pag ganyan, no. Tapos dito sa baba, mayroon dyan pin, ang hatak, palabas naman. Ayan, bali natanggal na natin dito. Ayan, tanggal yung screw. Tapos dito mayroon pin dyan. Hatak lang yan, hatakan nyo. Tapos dito mga boss, sa ilalim, meron pa ditong parang pin. Tutusukin nyo yan sa gitna. Meron siya sa dulo, tutusukin niyo yan. Kayo ng maliit, mas maliit pa dito na screwdriver dapat na patulis. Tapos yung plastic sa gitna, ayan nakita niyo yung butas sa gitna, tutusukin niyo, uusog yung plastic, matatanggal yung lock. Mga boss, close up tayo para makita niyo. Ayan no, bali ka-close up pa natin ng konti. Ayan no, meron parang plastic na naka-lock dyan. Ayan, hilayan niyo. Ayun no, yung sa gitna. Ayan. Tapos yung plastic doon, aalisin nyo rin lang yan. Kasi parang plastic lock yan eh. Ayan, tapos dito naman tayo mga boss sa kabila. Tanggalin lang uli yung screw. Tapos dito mga boss sa ilalim meron din. Tusukan nyo lang uli. Mga boss diretso na baklas. Ganun din, meron rin mga pin. Hatak lang pakaliwa. Tapos dito mga boss nakikita nyo na yun mismo na engine bushing nya. No? Yung tatanggalin natin. Pero bago yung tanggalin muna natin tong pipe. Ayan. Kasi mas maganda tanggalin yung pipe para maabot natin yung ternilyo. Tapos mga boss, ito rin tatanggalin rin natin yung bottom cover ng case. Yan. Mabilis lang naman tanggalin yan. Start tayo dito mga boss sa kabila. Screw yan. Phillips screw dyan sa taas. Tapos dito sa kabila, 10 mm. 10 mm to alam ko eh. Yung mabilis yung kalas lang tayo mga boss no. Dito rin meron. Sa kabilang side naman to. 10 mm din yan mga boss. Tapos dito sa kabila, yan. Same rin lang yan. Tapos yan, kalas na yan mga boss pag natanggal nyo yung apat na yun. Yan. Ayan kung makikita nyo mga boss, yung bottom cover, medyo madumi, puro putik. Tapos mga boss, syempre next, yung pipe naman, babaklasin na natin. Ayan, may dalawang tornilyo dito mga boss, no? Ayan, dalawa lang yan, babaklasin nyo lang yan, mabilis lang. Bili lang kayo ng ganyan din na Y wrench yan eh. Tapos para magkasya pag nasa ilalim. Tapos mga boss, syempre maglagay ng suporta. Ayan, maglagay kayo dyan ng pwedeng paglandingan. Kasi syempre babakasin natin yung gitna. Lagay lang tayo ng pangontra. Kasi babakasin natin yung screw sa kabila. So, yan, pangontra yan mga boss. Tapos punta tayo sa kabila. Syempre. Ayan mga boss, tapos hatak na tayo no. Gamit tayo ng vice grip panghatak na itong mahabang dalawang tornilyo. Kung walang vice grip, pukpukin sa kabila para medyo umangat dito tapos hatakin na lang. Ito nga pala mga boss yung rubber link stopper natin. Halos kakaplet lang natin nito no, parang a month ago lang. History natin nito mga boss natanggal na pala yung rubber link stopper natin. Tapos may narinig akong lagutok, mayroon lang hump na maliit. Kala mo mga boss yung front shock may lumalagotok, ayun pala yung bakal, mga bakal yung tumatama talaga pag tanggal na yung rubber link stopper. Kaya kung meron kayo narinig na ganun mga boss, try nyo lang i-check kung yung rubber link nyo nakakabit pa. Eto na mga boss, engine bushing na tayo, no? Start na tayo, no? So, panoorin nyo na lang mga boss yung video kung paano siya ginawa, no?
So ayan na mga boss, natanggal na natin 'no, yung magkabilaan. Linisin muna natin mga boss, tapos lagyan natin ng konting grasa para mabilis pumasok uli mamaya. Tapos ito na mga boss, ikakabit na natin yung bagong engine bushing natin na Kimco yung brand. Ayun na mga boss, so hindi na natin pinakita pero nakabit na natin dalawa 'no, left and right. Yan, engine bushing niya. Bago na mga boss, Kimco. Try lang natin 'to mga boss 'no, kasi yung Honda medyo mahal eh. So ito bili natin 150 each, 300 dalawa na. So ito na mga boss, ito yung pinakamahirap gawin eh, ang pagbabalik. Yung ibabalik mo na siya, medyo mahirap 'to kasi kailangan dito ng kasama. Pero tayo mga boss, nag-iisa lang tayo, eh kaya naman, gagawin natin. Papakita natin sa inyo mga boss yung technique. Kaysa kasi papagawa nyo sa iba, may labor pa kayo. Medyo mahal yung labor pag nagpagawa. Nagtanong na ako dito, mga nasa 500 plus. Labor pa lang yun. Ayan, bali mga una mga boss, first of all, ipapasok nyo muna isang tornilyo, no? Yung nasa harapan na part. Huluhin nyo na yung nasa likuran. Tapos kabit nyo rin sa kabila. Tapos ito na mga boss yung jack. Ito yung pinaka tutulong sa atin, no? Parang magiging pangalawang tao natin. Bali gagalaw-galawin natin 'to kung saan puwede natin iangat. Bali ang pinaka-technique dito mga boss, kung i-sho-shoot niyo na yung tornilyo, tsaka niyo iaangat gamit 'tong jack natin 'no mga boss. Ayan mga boss, mapapansin niyo inaangat natin, sinasakto natin dun sa butas, tsaka natin isasalpak yung mahabang tornilyo. Ayan mga boss, nakabit na natin dito sa may kabilang side. Sa kabilang side naman, ilipat natin, tsaka natin uli itaas. Tapos isakto natin na masushoot na yung tornilyo, tsaka natin to itutulak. Ayan na mga boss, so ibabalik na lang natin yung tornilyo na ito, no? Ilalak na lang natin. Tapos i-assemble na natin lahat ng binaklas natin. Hindi na natin mga boss i-video yun. So automatic na yung mga boss, i-reverse nyo na lang kung paano ikakabit lahat yun, no? So yun na nga mga boss, na-assemble na natin lahat. So syempre i-check nyo lahat ng mga kinabit nyong fairings kung meron mga lapat yan. Ayan, check nyo. Siguraduhin nyo na walang mga nakaangat. Yung talagang well fitted, no? So, yun na mga boss, baka dito na nagtatapos yung video natin, no? Kita nyo, bago na yung ano natin, engine bushing. So, salamat sa mga boss, sa mga nanonood, no? Kung may natutunan kayo, please like naman, comment kayo, sasagutin natin yan, and subscribe na rin mga boss. Thank you!